Ang buhay ni Rurouni Kenshin. Magandang araw mga ka-anime. Ating balikan ang naging buhay ng tinaguriang pinakamalakas na swordsman ng Meijing Revolution, ang legendary Hitokiri ng panahon na iyon na si Himura Kenshin, na mas kilala bilang Hitokiri Batosai. Pero bago yon ay huwag mong kalimutan i-like ang video na ito kung sakaling magustuhan mo. Pindutin mo lamang din ang subscribe at bell button kung gusto mo ang mga ganitong paksa. Ang kabataan ni Kenshin. Ipinanganak si Kenshin noong June 20, 1849 sa pangalan na Shinta, pagkatapos mamatay ng mga magulang niya noong 9 na taong gulang pa lang siya. Dahil sa cholera ay ibinenta siya sa mga slave traders. Inalagaan siya ng 3 mga babae na pareha niyang alipin na sina Akane, Kasumi at Sakura. Isang gabi sa paglalakbay ng kanilang karaban ay inatake sila ng mga bandido. Pinatay lahat ng kasama ng karaban maliban kay Shinta na iniligtas ng isang napadaan na swordsman na si Hiko Shijiro. Pinatay nito ang lahat ng mga bandido at sinabihan si Shintang pumunta sa isang malapit na village. Doon din pumunta si Shijiro at nagpalipas ng gabi. Nang wala siyang nabalitaan tungkol sa isang bata, ay naisip niya na maaaring nagpakamatay na ito. Kinabukasan ay naisip ni Shijiro na balikan ng lugar ng patayan para ilibing ang lahat ng namatay doon. Pero nagulat siya dahil nailibing na lahat ang mga ito ng batang inakala niyang nagpakamatay na. Binigyan ni Shinta ng puntod ang mga namatay, kabilang na ang mga slavers at mga bandido. Dahil ayon sa kanya, wala na itong pinagkaiba at pare-parehong katawan na lamang. Dahil napahanga ng kabutihan ni Shinta, ay binigyan niya ito ng bagong pangalan. Ito nga ay Kenshin, mula sa Ken ng ibig sabihin ay espada at Shin ng ibig sabihin ay puso. Dahil sa tingin ni Shijiro, ay mas bagay itong pangalan sa isang swordsman. Mula noon ay kinapkop at tinuruan na si Kenshin bilang tagapagmana ng Hiden Mitsurugi Ryu o High Heaven Style. Estudyante ng Hiden Mitsurugi Ryu, High Heaven Style. Sa loob ng ilang taon ay inaral ni Kenshin ang Hiden Mitsurugi Ryu, kasama na ang mga prinsipyong nakapaloob dito, kung kailan at para kanino lamang ito dapat gamitin. Pero sa ika-5 taon niya sa kanyang training ay kumalat ang balita ng revolusyon na nagaganap sa buong Japan para tanggalin ang mapang-aping shogun sa kapangyarihan. Naakit si Kenshin na sumali sa mga revolutionaries at gamitin ang kanyang kakayanan upang makatulong sa pagbabago ng panahon. Tutol dito si Shijiro dahil alam nitong magagamit lamang si Kenshin at ang Hiden Mitsurugi Ryu sa pagpapapatay ng mga tao, kasama na ang mga inosenteng di dapat mamatay. Pero sa palagay ni Kenshin na pagtulong sa revolusyon ang tamang gawin, ay iniwan niya ang kanyang master at pagtitraining sa edad na 14. Buhay bilang tagapaslang, Himura Batosai. Pagsali niya sa mga revolutionary ay napansin agad ang kakayanan ni Kenshin sa espada. Dinala siya sa Kyoto ni Katsura Kogoro, ang leader ng Isshin Shishi sa Choshu, at ginawang tagapaslang o assassin. Si Kogoro din ang nagbigay ng family name na Himura kay Kenshin, pero hindi sa pangalang Himura Kenshin nakilala, kundi bilang Hitokiri Batosai o mamamaslang na may estilong bato. Kalaunan, nang mabunyag na ang katauhan ni Kenshin, ay tinawag din siyang Himura Batosai. Sa unang 6 na buwan niya bilang assassin, ay nakapatay na siya ng higit sa 100 katao. Dito siya sinimulang tawaging Hitokiri Batosai, Legendary Scar. Nagpatuloy si Kenshin sa kanyang ganap bilang assassin ng revolusyon sa panig ng Emperor, kahit hindi na gusto ni Kenshin ang naging papel niya sa revolusyon.
Isang gabi noong 1864 o isang taon mula na magsimula siya bilang assassin ay binigyan siya ng misyon na patayin si Shigekura Jubei, isang mataas na samurai at opisyal sa Kyoto. Madali niya namang itong napatay at ang isang bodyguard nito. Ang ikalawang bodyguard, si Katsura Kogoro, ay madali ring tinalo nito pero lagi itong tumatayo para lumabang uli. Nang huli nga, nagawa nitong sugatan si Kenshin. Isang mahabang sugat malapit sa kaliwang mata hanggang kalagitnaan ng pisngi. Ito ang sugat na paulit-ulit na dumudugo na ayon sa matandang paniniwala ay di gagaling dahil matinding galit ang gumawa nito. Gagaling lang ito kapag nakapaghiganti na ang taong may matinding galit, si Yukishiro Tomoe. Isang gabi, pagkatapos uminom sa isang pub, ay hinarang siya ng dalawang nakaalitan niya doon. Pero pinatay ito ng isang bakupo, assassin na ang target ay si Batosai. Madali naman itong tinalo ni Kenshin. Pero sa eksaktong oras ng pagpatay niya dito ay isang babaeng lasing ang nakakita. Ito yung babaeng pinagtanggol ni Kenshin sa dalawang lalaki sa pub. Naisip ni Kenshin kung dapat ba niyang patayin ang babae dahil nakilala siya nito. Pero bago siya makapagdesisyon ay hinimatay ang babae. Dinala niya ito sa tinutuluyan nilang inn ng mga kapwa niya miyembro ng Chosu clan. Kinabukasan ay nalaman ni Kenshin na Tomoe ang pangalan ng babae. At dahil nga nakilala nito si Kenshin ay di ito pinayagang umalis ng mga revolutionaries. Pumayag naman ng babae at tumulong na lang sa pangangalaga ng headquarters ng Choshu clan. Dito na nagsimula ang relasyon nila ni Kenshin bilang kaibigan hanggang pagtagal ay nahulog ang loob ni Kenshin sa kanya. Na magkaroon ng gulo sa Chosu clan ay ipinag-utos ni Kogoro kay Kenshin at Tahome na tumakas sa isang tagong puok at magpanggap ng mag-asawa para maitago ang katauhan ni Kenshin. Dito lalong napalapit ang loob nila sa isa't isa at tuluyang namuhay mag-asawa. Nakaramdam din ng kapayapaan si Kenshin sa bagong buhay na ginagampanan niya. Ang pagkumpleto ng X. Pagkalipas ng ilang buwan ay nakipagkita si Tomoe sa leader ng Yaminobo, isang grupo ng mga ninja na nagsisilbi sa shogun, na ang hangarin ay tuluyang mapatay si Kenshin. Hinabol ni Kenshin ang kanyang asawa, pero inambush siya ng mga ninja at nagtamo ng malubhang sugat. Tinalo niya ang mga ito at nagawang makarating sa kuta nito. Dito niya nakaharap ang leader ng mga ninja na si Tatsumi. Dahil sa mga sugat niya at gulo ng pag-iisip, nang malaman niyang si Tomoe ay dating piyanse ng isang napatay niyang samurai, ay naganib ang buhay ni Kenshin. Sa kagustuhang talunin ang kalaban, ay sinabayan niya ang atake nito kahit alam niyang mamamatay din siya pagkatapos. Dito biglang humarang si Tomoe para iligtas si Kenshin. Pero di sinasadyang tinamaan din siya ng espada ni Kenshin. Ang kutsilyong laging dala ni Tomoe ay tumama sa pisngi ni Kenshin habang pabagsak siya. Ang sugat na ito kasama na unang sugat na di gumagaling ang kumpleto ng markang X sa pisngi ni Kenshin. Bago namatay si Tomoe ay humingi siya ng tawad kay Kenshin habang nakayakap ito sa kanya. Dahil sa awa ng nangyaring trahedya kay Kenshin at alam niyang isa siya sa malaking dahilan kung bakit nangyari ito, ay minarapat ni Katsura na palitan si Kenshin bilang assassin. Pinalit niya si Shishio Makoto bilang assassin habang si Kenshin ay ginawa niyang bantay o bodyguard ng mga imperialist. Rurouni Kenshin ang simula ng paglalakbay. Pagkatapos ng Bakamatsu sa mga huling mga taon ng 1860s ay umalis si Kenshin bilang miyembro ng Isshin Shishi at iniwan ang kanyang espada kasama ang pangako sa sarili na di siya uli papatay. Ang kaibigan at tanyag na blacksmith, si Arai Shaku,
ay nag-alala kay Kenshin. Paano nga ba mapapangatawan ni Kenshin ang napili nitong bagong landas kung wala itong paraan upang ipagtanggol ang sarili kahit pa nasa new era o makabagong panahon na sila? Sa huli ay hinamon niya si Kenshin na tahakin ang bagong landas na pili nito bago ibinigay kay Kenshin ang sakabato o baliktad na talim na espada, kasama ang pangako na kung matupad ito ni Kenshin at kakailanganin ng isa pang espada ay hanapin lamang siya nito. At sa pagtatapos ng buhay ni Kenshin bilang tagapaslang ay nagsimula ang pagiging palaboy na swordsman ni Kenshin. Sa biglaan niyang pagkawala ay lalo lang lumaki ang alamat ni Himura Batosai bilang pinakamalakas na swordsman. Katapusan ng paglalakbay. Sa loob ng halos 10 taon, pagkatapos ng Meijing Revolution, ay naglakbay si Kenshin sa Japan. Sa edad na 28, sa mga unang buwan ng 1978 ay dumating siya sa Tokyo. Dito kinumpronta siya ni Kamiya Kaoru dahil sa pagdadala niya ng espada. Napagkamalan din siya nitong ang Hitokiri Batosai na pumapatay sa lugar nila at dumudungis sa pangalan ng kanilang fighting style na Kamiya Kashin Ryu. Pagkatapos talunin ni Kenshin ang peking Hitokiri Batosai, ay inalok siya ni Kaoru na mamalagi muna sa dojo. Sa Tokyo na nga namalagi si Kenshin kasama ng mga bagong kaibigan. Si Sanosuke Sagara, dating miyembro ng Seihiko Army. Si Mojin Yahiko, isang ulila ng isang samurai at nakatira sa Kamiya Dojo. At si Takani Megumi, isang doktor na dating gumagawa ng opium. Sa Tokyo din hinarap ni Kenshin ang mga dating karibal sa Bakamatsu era, si Odo Jin, isa ding Hitokiri ng panahon na iyon at gustong makaharap at labanan si Kenshin. Kinidnap pa nito si Kaoru at binantaan ang buhay para lang bumalik si Kenshin sa pagiging Hitokiri Batosai. Pati na si Shinomori Ayoshi na naging kriminal at gusto lang labanan si Kenshin para matawag na pinakamalakas ng panahon ng Bakamatsu. Ang pagbabalik sa Kyoto. Kahit anong hamon ang dumating ay napangatawan ni Kenshin ang mabuhay ng mapayapa na ginagamit lang ang espada para ipagtanggol ang mga taong nakapaligid sa kanya. Pero dumating ang panahon na humingi ng tulong ang dating kakampi at ngayon ay Home Minister ng Meiji government na si Toshimichi Okubo para talunin si Shishio Makoto, ang pumalit kay Kenshin bilang assassin, Choshu clan, at ngayon ay gustong pabagsakin ang bagong Meiji government. Iniwan ni Kenshin ang Kamiya Dojo para talunin si Shishio nang malaman niyang pinatay si Okubo ni Shishio. Pero sa laban nila ni Seta Sojiro, isang tauhan ni Shishio ay tinalo siya nito at nabali ang kanyang sakabato. Pagkatapos makuha ang huling ginawang espada ni Shaku na isa ding sakabato, ay bumalik siya sa kanyang master na si Sejiro para tapusin ang kanyang training at kumpletuhin ang Hiden Mitsurugi Ryu. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan na sina Yokiho, Kaoru na sinundan siya mula Tokyo at Makamachi Misao, isang ninja ng Hidden Watcher, ay tinalo nila ang 10 swords, isang grupo ng elite swordsmen na nagsisilbi kay Shishio. Malaki din ang naitulong ng dating kaaway ni Kenshin noong panahon ng Bakamatsu at miyembro ng Shinsengumi na si Saito Hajime. Isa na itong police officer sa Meiji government at naging katuwang ni Kenshi sa pagtatanggol ng Kyoto. Kasama si Saito at Sanosuke, tinalo nila ang mga natitira sa 10 swords sa kuta ni Shishio. Dito nilabanan at tinalo niya sa rematch fight ang nakalaban niya dati na si Ayoshi at Sojiro. Dahil sa matinding pinsala sa paglaban kay Ayoshi at Sojiro ay madaling natalo si Kenshin kay Shishio. Habang nakabagsak si Kenshin ay dumating si Sanosuke, Saito, pati na rin ang nagbago ng pananaw na si Ayoshi para labanan si Shishio. Kahit
di nila tinalo si Shishio ay nabigyan naman nila ng oras para makarecover sa pinsala si Kenshin. At nang muling magharap si Kenshin at Shishio ay tinalo niya na ito gamit ang huling teknik na tinuro ng kanyang master. Sa pagtatapos ng laban ay nasugatan ng malubha ni Shishio si Kenshin nang saksakin nito si Yumi na nasa pagitan nila ni Kenshin. Namatay si Shishio dahil sa bigla na lang nag-apoy ang katawan nito sa sobrang init. Samantalang si Kenshin ay naalala ang sinabi ng kanyang master sa kanya na kung mamamatay siya ay didibdibin ito ni Kaoru na sinundan pa siya galing Tokyo, kaya pinilit ni Kenshin na mabuhay. Pagkalipas ng isang buwan na walang malay ay gumaling si Kenshin sa kanyang mga sugat sa tulong ni Megumi. Umuwi na din siya sa Kamiya Dojo para ipagpatuloy ang nasimulang buhay kasama ang mga kaibigan. Ang paghihiganti ni Yukishio Enishi. Ilang linggo pagkatapos bumalik sa Tokyo ni Kenshin ay inatake ang mga kakilala ni Kenshin. Isang grupo ang tinatawag ang sarili na Six Comrade ang may kagagawan nito at si Yukishiro Enishi ang leader nila. Sinira na atake nila ang Akabeko, Maikawa Dojo at Uramura Residence. Ang plano nila ay patayin si Kenshin sa kahit na anong paraan. Pagkatapos nga nilang pasabugin ng Akabeko ay nag-iwan sila ng papel na may nakasulat na Jinchu na ang ibig sabihin ay Earthly Justice. Nang nagkaharap si Kenshin at si Enishi ay nagdeklara ito ng gera laban kay Kenshin at sinabing aatakihin nila ang Kamiya Dojo sa pagsapit ng 10 araw. Nalaman ni Enishing mayroong espesyal na nararamdaman si Kenshin para kay Kaoru. Dahil dito, nakaisip siya ng mas matinding ganti kay Kenshin. Ito ay patayin si Kaoru para maramdaman din ni Kenshin na mawalan ng pinakamahalagang tao sa buhay niya. Gaya ng maramdaman ni Enishi nang makita niyang mamatay ang kapatid niyang si Tomoe sa kamay ni Kenshin. Nagawa niya naman ito dahil sa gitna ng paglalaban nila ni Kenshin ay nagawa niyang makalapit kay Kaoru. Pagkatapos ay nakita na lang si Kaoru na may saksak na katana sa dibdib at may ekis na sugat sa pisngi na katulad ng kay Kenshin at wala ng buhay. Nang makita ito ni Kenshin ay nawalan siya ng kagustuhan pang mabuhay. Tinawag niya ang sarili na walang silbi dahil di niya naprotektahan ang taong pinakamahalaga sa kanya. Nagpunta si Kenshin sa Rakunin-mura at tila nawalan ng katinuan. Umalis lang doon nang malaman niyang nasa panganib si Yahiko. Pagkatapos mailigtas si Yahiko ay nalaman niya sa tuling ni Ayoshi at Misao na pumunta pa sa Tokyo na ang nakita nilang katawan ni Kaoru ay manika lang at si Kaoru ay nasa isang isla lang at bihag ni Enishi. Dito na idineklara ni Kenshin na kailangan nang iligtas si Kaoru. At ang grupo ni Kenshin na tinatawag ang sarili na Kenshin Gumi ay lumusob sa isla ni Enishi para iligtas si Kaoru. Himura Kenshin ang pagtatapos. Pagkatapos talunin si Enishi ay umuwi na si Kenshin at Kaoru para mamuhay na magkasama habang buhay. Paglipas ng 5 taon ay kasal na si Kenshin at Kaoru at meron ng anak na lalaki na pinangalanan nilang Kenji. Nang nagkita si Kenshin at Yahiko na tinuruan niya ng sarili nitong sword style, ilang taon na ang nakararaan ay ibinigay niya na dito ang kanyang espada na baliktad ang talim. Sa edad na 33 ay tuluyan nang natapos ang kwento ni Rurouni Kenshin.